Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na magdadala sa atin ng salita ng Diyos. So tayo po ay nasa episode 90 na mga kapatid. At meron po tayong topic na pinag-uusapan. Ito po yung Christology. Pag pinag-usapan po yung Christology, ito po ang ibig sabihin nito ay isang pag-aaral tungkol sa ating Panginoon at sa kanyang mga ginawa. Kaya nga mahalaga na alam natin kung sino ang ating Panginoon at kung ano may dudulot sa atin ng pag-aaral nito. Makikilala natin kung sino si Jesus at ano ba yung kanyang mga ginawa. Kaya nga sa pagiging ah, Diyos ng ating Panginoon tulad ng ating pinag-aralan last meeting, ah, napansin natin na ang sa simula pa na andun na ang Panginoong Jesus. Hindi lamang Jesus ang pangalan niya nung una, pero siya yung katauhan ng tinutukoy na siya yung berbo. Siya rin yung Jesus na nagkatawang tao. Siya rin yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga, walang duda na ang ating Panginoon, mga kapatid, ay isang Diyos. Kasi nga, ayon sa banal na kasulatan, kung ano yung ipinahayag sa atin ng mga nakasalamuhan niya, especially nito si John. So nakita natin ang Panginoon ay existing na bago pa nilikha ang sanlibutan. So dagdagan natin. So mapapansin natin doon sa ating unang pinag-aralan, nakita natin na yung Word was God. Yung Word ay naging tao at ang pangalan niya ay Jesus. At taglay niya yung kanyang katangian bilang isang bugtong na anak ng Diyos. So, merong mga direct statement calling Jesus God. So, maraming ebidensya sa Biblia na ang Panginoon ay isang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Tulad na lamang nung napakita si kay Thomas ang ating Panginoong Jesus sa John 20:28, tinawag siya na Panginoon ko at Diyos ko. So merong ibang grupo na ang statement daw na ito ni Thomas ay isang para bang nagulat lang daw siya para pasinungalingan yung pagiging Diyos ng ating Panginoon ayon sa pagkatawag sa kanila ni Thomas. At ang sabi niya, ay nagulat lang si Thomas kaya nasabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. So kung titingnan natin at babasahin natin, hindi naman kagulat-gulat yung approach ng ating Panginoon kay Thomas. So lamang kung bakit tinawag na ni Thomas ito ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at Panginoon dahil nga sa mga palatandaan na sinabi sa kanya tulad ng kanyang muling pagkabuhay sa pagkatapos ng 3 araw. So ganito kasi ang sinabi ni Jesus sa kanya. Sa verse 26, umpisahan ko muna sa verse 26. Ang sabi rito, pagkalipas ng 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama nila si Tomas. Nakapinid ang pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi sa inyo ang kapayapaan. So, paano kaya nakapasok ang Panginoon na isarado ang pinto? Siguro tumagos siya sa pintuan o sa anumang dingding. Pero ang maliwanag dito, tumayo ang ating Panginoon sa gitna ng kanilang pagtitipon at binati pa sila. Kung ikaw ay isang nagulat, hindi ka na, halimbawa, binati ka, hindi ka magugulat kasi mahaba pa yung segundo para magulat ka. Halimbawa, pumasok ang Panginoon basta-basta sa silid mo. And then, nagpasintabi naman siya, sabi nga niya, sumainyo ang kapayapaan. So, hindi ka na magugulat nun eh. Kaya lang naman siya nagsabi ng Panginoon ko at Diyos ko
ah, ipinakita sa kanya yung ebidensya. At ang evidence na yon, ang sabi rito ng ating Panginoon, ah, sinabi sa kanya, sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit mo ang iyong daliri, pasok mo sa ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Imagine natin. So, hindi siya natakot kasi in-invite pa nga niya eh. Sabi niya, ilapit mo yung kamay mo sa akin at ipasok mo ang iyong kamay sa tagiliran ko. Imagine mo yung ang nasabing natakot. So, napatunayan lang ni Tomas na ang Panginoon ay isang Diyos kasi namuli siyang nabuhay. Kasi ang Diyos, sa kanya nagmumula ang buhay. Kaya nga kung ang Panginoon ay muling nabuhay after 3 days, ito yung sinabi sa kanila ng Panginoon, sinabi sa mga alagad at napatunayan ni Tomas. Kasi nakita naman nila na ipinako ang ating Panginoon sa kamay at sinaksak sa tagiliran. So, ibig sabihin, totoo na ang Panginoon ay namatay, ngunit muli siyang napakita bilang isang buhay na uli. Kaya nga yung kanyang statement dito, nung sinabi sa kanya na huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Doon pa lang siya sumagot na, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi niya kay Jesus, ang sabi rito, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. So, sa pagiging Diyos ng ating Panginoon, mapalad daw tayo kung tayo ay naniniwala sa Kanya kaysa doon sa mga nakakita sa Kanya. Pero ganun pa man, talagang hindi maikakaila, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay isang Diyos dahil sa Kanyang ipinamalas na yung mga miracle o kababalagan tulad na lang nung pumasok siya sa silid, nakasarado ang pinto. Saan kaya siya dumaan? And then, pangalawa, ipinakita niya yung kanyang butas ng tagiliran at saka butas ng kanyang mga kamay. Nagsalita pa siya muli at ito nga yung sinabi ni Tomas na uh, my Lord and my God. So, makita natin uh, sa account ni John, makikita natin na ang Panginoon talaga ay nagpapatunay na siya ay isang Diyos. So, ganun din yung sinabi ni Pablo kay Tito kung sino ang ating Panginoon. At ito nga yung pagiging Diyos ng ating Panginoon at Panginoon tagapagligtas. Sabi doon sa verse 30 ng chapter 2 ng Tito, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So nakita natin sino raw yung mahayag pagdating ng takdang panahon? Ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So hindi po ito dalawang tao. Marami na magsasabi na tinutukoy dito yung Diyos Ama at ang ating Panginoon. So hindi po. Kasi ito yung hinihintay natin. Wala namang hinihintay tayong babalik na para ihayag yung kanyang kaluwalhatian maliban sa anak eh. Hindi naman babalik dito ang Ama, hindi naman nagpunta rito ang Ama. Kaya ang tinutukoy dito na dakilang Diyos at tagapagligtas ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya pag binasa natin uli, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, alin daw yon? Ang dakilang araw ng paghahayag sa atin ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, yung tinutukoy dito ng Diyos, yung tagapagligtas na ang pangalan ay Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. So, ito yung statement ni Paul
na ang Panginoon ay isang Diyos, ang tagapagligtas natin ay isang Diyos. Kaya nga mahirap isipin na hindi tayo maniniwala, eh. Kasi kung ang mga apostles na nakasalamuhan ng Panginoon, kinikilala siya bilang isang Diyos. So merong katangian ng ating Panginoon na napatunayan ng mga alagad, nasaksihan ng mga alagad sa kaniyang pagiging Diyos. Kaya nga huwag tayong manghinawa, mga kapatid, sa pagkilala sa ating Panginoon bilang isang Diyos. So tayo kasi nabe-brainwash tong kapwa natin tao na hindi naniniwala sa banal na kasulatan at lalo higit yung mga tinatawag na Antichrist. Ito po yung nagdi-deny sa ating Panginoong Hesus. Kasi hindi nila kilala ang ating Panginoon at wala silang balak kilanlin ang ating Panginoon. Kaya nga yung mga grupo na ah, dinideny ang pagka-Diyos ng ating Panginoon, ano kaya ang kalalagayan nila pagdating ng Judgment Day? So, kasi ang magja-judge naman sa Kanya o sa bawat isa sa atin, walang iba kundi itong ating Panginoon din. Kasi darating din siya bilang isang hukom. Darating din siya para buhayin yung mga patay. Darating din siya para magbigay ng eternal life, para magpatawad. So nakikita natin yung katangian na yon na hindi naman pwedeng katangian ng tao. Kaya nga sa ating pagiging Kristiyano, tayo ay naniniwala sa ating Panginoon bilang isang Diyos siya. So, kung tinawag siya ng mga alagad na siya ay Diyos, siguro malamang maniwala na tayo. At kung hindi pa tayo kumbinsi, so ang ama na mismo nagsabi na yung kanyang anak ay isang Diyos na nagmay-ari ng trono. So, basahin din natin sa Hebrew chapter 1, verse 8. Ang sabi rito sa 1:8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Ang ama na nagsabi na ang ating Panginoon o yung kanyang bugtong na anak ay Diyos na merong trono magpakailanman. Everlasting yung kanyang throne. So, again, hindi pwedeng mangyari sa tao ito. Hindi pwedeng sabihin ng Diyos o kahit sa mga anghel, hindi niya pwedeng sabihin. Kasi kung babasahin natin, dadagdagan natin itong binabasa natin. Ang tungkol sa anghel naman, kasi dito, ngunit tungkol sa anak ang sinabi niya. Yung tungkol sa anghel, sabi niya, tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at nagniningas na apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit ang tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman, ikaw maghaharing may katarungan. Nakita natin ang Panginoon bilang isang Diyos talaga. Hindi siya anghel. Merong grupo na ang ating Panginoon ay tinatawag na kapatid daw ni Lucifer. So, itong grupo na ito ay mayayaman, parang disente kung tingnan, kung manamit sila, kilala sila, napakarami nila, napakayaman nila, ang dami nilang mga simbahan kahit siyang panig ng mundo. So, pero ang pagkilala sa kanya ay isa lamang anghel. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa Diyos mismo na tumawag sa kanyang anak na Diyos din. Kaya kung itutuloy natin yung basa, sabi rito, sa verse 9, kinalulugdan mo ang paggawa ng matuwid, ngunit ang pagsiway ay kinamumuhian. Kaya't hinirang ka ng Diyos na iyong Diyos at puspos na ng kagalakan higit sa mga kasama mo. At sinabi pa niya, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkatauhan, ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan,
Ang mga ito'y pawang mapaparam, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma silang lahat gaya ng kasuotan. So nakita natin at ang sinabi, ang Panginoon ang lumikha ng lahat ng sangkalupaan. So ang isang katangian ng Diyos ay creator at walang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Kaya nga sabi, kaya't hinirang ka ng Diyos na iyong Diyos. At puspos ng kagalakan. So ang Panginoon ay siya yung nag-iingat sa atin. Siya yung sabi nga rito, siya yung lumikha ng sangkalupuan, ang iyong mga kamay ang gumawa ng sangkalangitan. So ang tinutukoy na Panginoon dito yung kanyang anak. Siya rin yung Diyos na ipinakilala ng Ama na may trono. Kaya nga doon nung nagsalita ang Panginoon nung una, yung Diyos mismo, nagsalita sa atin sa pamamagitan ng mga propeta. Ngayon nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. At yung anak ang maningning na sinag ng Diyos. At kung ano nga yung Diyos, ganun din daw yung anak. So, meron silang iisang kalalagayan. Sabi nga rito, basahin natin sa verse 2. Ngunit ngayon, sa verse 1 muna. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating panahon, sa ating mga ninuno, sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak. At sa pamamagitan ng anak, nilikha ng Diyos ang sangsinukob at ang itinalaga na niyang nagmay-ari sa lahat ng bagay. At sa pamamagitan daw ng anak, ay nilikha ng Diyos ang sangsinukob na itinalaga na nagmay-ari ng lahat ng bagay. Sa verse 3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Imagine natin yung sinabi rito. Kung ano raw ang Diyos, ganon din ang anak. So parehas sila ng kalalagayan na naman. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang salita. Walang taong pwedeng mag-ingat ng sansinukob o ng sanlibutan, maliban lamang sa Diyos. Kaya nga kung ang Panginoong Hesus ay tao lang, paano niya iingatan itong sanlibutan? Kaya laki-laki nito. At kung titingnan mo sa malayo, ang mundo ay parang tuldok lang. Paano ikaw na nasa loob ng sansinukob? Gaano ka kalaki para ingatan mo yung sansinukob? So, ang katangian lamang ng Diyos ang makakapag-ingat ng sansinukob. At ang sabi pa rito, at pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos. Di ba? Na ang makapangyarihan sa lahat. So, after niyang linisin sa kasalanan tayo, umakyat siya sa langit at umupo sa kanyang trono doon sa kanan ng Diyos. Imagine natin, meron bang taong makakapunta sa trono ng Diyos, makakaakyat para umupo sa kanyang trono kung tao lang ang ating Panginoon. Kaya nga, imposibleng mangyari yung paniniwala ng mga tao na hindi Diyos ang ating Panginoong Hesus. So, taglay niya yung kapangyarihan, yung kadakilaan, na mayroon siya kapangyarihang mag-ingat ng sansinukob. At yung kadakilaan niya na upo siya sa kanan ng trono ng Diyos. At ang sabi nga rito sa verse 6, sabi rito, nang suguin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang pagsamba ay para sa Diyos lang. Pero nang isinugo siya sa sanlibutan, sabi ng Panginoon, ipinasasamba siya sa mga anghel ng Diyos mismo. Ang Panginoon nagsabi na kay Satanas nga, sabi niya, ang Diyos lamang ang iyong sasambahin at paglilingkuran.
So, ang worship ay para sa Diyos lamang? So, bakit ipinasasamba ng Ama yung kanyang anak sa mga anghel? So, isang malaking question na naman 'to sa mga taong hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Hindi puwedeng, sambahin ng tao ang kapwa-tao, hindi puwedeng sambahin ng tao ang anghel, at hindi natin puwedeng sambahin ang mga nilikha ng Diyos. So, dito ipinasasamba ang kanyang anak sa lahat ng mga anghel. Paano tayong mga tao? Obviously nasasamba din tayo. Sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 10, lahat ng tuhod ay luluhod sa kanya para sumamba. Kaya nga tayo mga kapatid, 'pag hindi tayo naniwala rito, ay parang hindi tayo naniniwala sa Diyos mismo. Ang Ama na nagsabi ng ating Panginoon. At sabi nga rito sa verse 4, kung paanong di hamak ang paggalang na ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din na higit na hindi hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ni hindi rin sinabi sa kanino man o sa mga anghel, ako ang magiging kanyang ama at siya ay magiging anak ko. So, solong anak ng ating Panginoon. At siya yung nagmimay-ari ng sansinukob. Siya yung nag-iingat ng sansinukob. Siya yung lumikha ng sansinukob. Ayon dito sa banal na kasulatan. Kaya nga, kung tayo po ay walang pagkakilala sa Panginoon, para bang tinatanggihan natin yung Diyos na may-ari ng langit. Kaya nga po yung mga nagdi-deny sa ating Panginoon, saan kayo titira? Saan nyo gusto? Kung gusto nyo sa langit, tapos ayaw nyo naman sa kanyang anak, paano kayo papapasukin ng Ama doon sa kanyang kaharian? Kaya nga maliwanag na ang Panginoon ay meron siyang kalalagayan bilang isang Diyos. At dito rin sa 1 John 5:20, sabi rito, ah, umpisahan natin sa verse 18 para makita natin mabuti. Alam natin ang anak ng Diyos, sabi rito, ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So, ang tinutukoy dito ni John, yung mga nanampalataya. Hindi ito ang ating Panginoon. Kung babasahin mo, small letter A yung anak ng Diyos na binabanggit dito. So, mga Christians o yung mga tumanggap sa ating Panginoon, kasi tayo binigyan din ng pinagkalooban tayo ng anak ng karapatan maging anak ng Diyos. Sabi nga rito, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaring anhin ng diablo. Alam nating tayo'y anak ng Diyos at at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Sa verse 20, nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. So, dito naman ang tinutukoy na anak ng Diyos ay yung ating Panginoong Yesus, kasi capital letter A na ito. Nasabi nga, at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So, tayo daw ay nasa tunay na Diyos. Sino ito? Sa kanyang anak na si Jesucristo. So, again, pinatutunayan dito ng Diyos na yung kanyang anak ay isang tunay na Diyos. Kaya nga mahalaga na kinikilala natin at talaga ang ating Panginoon. Huwag tayong mag-doubt, kasi ang Ama na nagsasabi. At kung paano natin napatunayan sa pamamagitan ng banal na kasulatan na ang Panginoon talaga ay isang Diyos.
ganito rin sinasabi sa verse 18 ng John chapter 1, verse 18. Sabi rito, kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Sino raw yung lubos na minamahal na Ama na Diyos? Yung kanyang bugtong na anak. So, walang kaduda-duda mga kapatid na ayon sa ating Panginoon, ayon sa banal na kasulatan, ayon sa Diyos, na ang ating Panginoon o yung kanyang bugtong na anak ay isang Diyos. So, ewan ko ba doon sa mga taong naniniwala sa mga tao lang. So, maniwala kayo sa banal na kasulatan mga kapatid. At kung tayo na biktima ng mga maling aral, malamang hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi hindi pwedeng iligaw tayo kung tayo may karunungang nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga sa pagiging Diyos ng ating Panginoon, maliwanag na ang nagsasabi na yung banal na kasulatan. At ang nagsasalita ay walang iba kundi ang ating mga apostol at higit sa lahat ay yung Ama mismo ang nagsabi na yung kanyang bugtong na anak ay isang Diyos. So, maraming pang titulo ang ating Panginoon. So, sa pagiging Diyos niya, nababasa natin from John chapter 1 verse 1 to 3, 1 to 5, makikita natin na ang Panginoon ay isang Diyos. Sa John 20:28, nang sinabi ni Tomas, "My Lord and my God." Hindi po siya nagulat dito kasi binati pa nga siya at pinalapit pa siya upang ipasok yung kanyang daliri, kanyang tagiliran. Ito rin yung sinabi ni Paul kay Titus. Sabi habang inihintay niyo ang dakilang pagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos, sabi rito ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. So, even Paul ay naniniwala siya na ang ating Panginoon ay isang Diyos. At ang Ama mismo ang nagsabi na yung kanyang anak ay isang Diyos at ang trono ng kanyang anak ay magpakailanman. At sabi nga rin dito sa 1 John 5:20, tayo ay nasa tunay na Diyos. At sa tunay na Diyos, dun merong buhay na walang hanggan. So, walang pwedeng magbigay ng buhay na walang hanggan maliban sa Diyos. Kaya nga, kaya din naman nating patunayan na ang Panginoon ay tao din. Kasi yung mga katangian ng tao ay nakita rin natin sa Panginoon, pero yung katangian ng pagka-Diyos niya, dapat nakikita rin natin. At pinatunayan naman niya ito nung siya ay nagsalita, nung siya ay nakasalamuha ng mga alagad, at lalo higit nung panahon na siya ay nagpapagaling, lumakad sa tubig. Marami siyang mga himalang ginawa. At sa pamamagitan ng himala na yan, walang ibang makagagawa nun. Imagine natin, meron bang taong pwedeng lumakad sa ibabaw ng tubig? Meron bang taong kayang magpakain ng 5,000 na ipapakain mo lang, 2 isda at 3 tinapay? So, paano naman pagkakasya sa 5,000? At ang sabi nga, may sobra pa. Kaya mga kapatid, sa susunod na pag-aaral natin, tingnan naman natin ang divine attribute, ang ano ba sinasabi ng scripture tungkol sa ating Panginoon, tungkol sa kanyang pagiging eternal, sa kanyang omniscient, omnipotent, immutable, at sa kanyang pagiging holy. Pag-usapan natin yan. So, sa next meeting, mga kapatid, muli ay pakinggan natin, magpatuloy po tayo. Yung mga biblical evidence sa pagiging Diyos ng ating Panginoon. So nakita natin these 2 episode, yung direct statement calling Jesus as God. So nakita natin kahit 5 verses lang ito, talagang
napatunayan natin na ang Panginoon ay isang Diyos. So, hanggang sa muli at magkita-kita ulit tayo. Nawa ay makatulong ang itong video na ito sa ating pananampalataya. Nawa'y makilala natin ng lubusan ang ating Panginoon, hindi lamang sa kalalagayang tao, kundi sa kalalagayan bilang isang Diyos. So, pag-aralan pa natin sa next meeting yung mga biblical evidence tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. God bless po sa ating lahat, mga kapatid.